At pangalawaan niya, bakit na niya bibigyan pa natin ng pagkakataon yung mga Duterte na mag-ari-ari dito sa Pilipinas na pwede naman na tayo na. May kanya-kanyang ambisyon po sila, siyempre. Pero hindi ko man po inaalis yung mga senador po ay independent sila mag-isip. Titingnan nila yung ebidensya, the facts of the case. Kung talagang napakarami, overwhelming yung ebidensya to convict Sara, i-convict nila si Sara. Pero siyempre, yung mga political ambitions, kasama na po yun kasi ang impeachment trial, it is a political initiative. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Yung mga legal experts, mga kababayan, mga abogadong di kampanaryo, iba-iba yung kanilang pananaw sa issue ng impeachment ni Sara Duterte. Pero si Sara Duterte, mga kababayan, ito pananaw ko lang po. Hindi man galing sa isang legal experts, kundi sa isang illegal. Hindi illegal? Ano ba yung tawag sa atin? Yung assuming na eksperto? Buti niya, Mr. Maravillas. Sinabi mo na, galing na sa iyong bibig na ikaw ay assuming. Hindi man tayo abogado, pero may pagkaintindi man po tayo ng kaunti. Noong nasa college ako po, may mga subjects din po ako sa law. May subject tayo din mga kababayan sa Constitution, ganon. Kaya pwede man natin na i-share yung ating mga kunting karanasan, di ba? And as a journalist, sa mahabang panahon, marunong din naman tayo pong tumingin, lalo exposed tayo sa politika. Tama po, mga kababayan. So normal man po ito na pati yung mga legal experts natin hindi magkasundo. Iba yung mga abogado po. Iba-iba yung pananaw nila. Yung mga abogado ni Sara, nasabi ni Sara Duterte, mga kababayan, overwhelmed siya sa mga abogado. Nag-unahan daw na mag-volunteer para idepensa siya. Of course naman po. Kahit ako isang abogado rin na align sa kanya yung pag-iisip, magbo-volunteer din ako, mga kababayan, bilang defense counsel niya. Kasi sabi nga, this is now their opportunity to shine. Di ba? Kung sino yung mga personality po na kilala, nag-uunahan dyan yung mga abogado, libreng publicity. Pag sumikat sila sa pag-defend kay matalo man sa kaso, nakilala na sila sa media kasi kami nagko-cover. Di ba? Sumikat na sila. And they will have that opportunity na pag kilala na sila tulad ni Panyero Cayetano, di ba? Pati yung mga anak, si Pia Cayetano, tapos si Alan Peter Cayetano, lahat ng anak niya, naging mga politiko. Nagets na ninyo? Time to shine. Kaya nagpapangagaw yung mga legal experts to defend Sara Duterte. Ito na niya yung pagkakataon natin na makilala. Pag makilala tayo, sa susunod na eleksyon, kandidato din tayong senador. O sa mga local positions kasi nakilala sila, nagpapaangagaw kami sa pag-cover sa mainstream media para ma-interview yung mga abogado. Kaya nakita ninyo yung mga abogado, pag mga celebrity yung mga kliyente, gustong-gusto nila po, mataas na yung attorney's fee, nakilala pa sila. Pag sumikat sila bilang mga abogado, libreng pasikat. Pwede na silang kumandidato sa mga local positions and national positions. Mayor, councilor, board members, senador. Di ba? Diyan si Alan Peter Cayetano nagkinabang sa kanyang tatay. Minana yung kasikatan ng kanyang tatay. Pati yung kanyang kapatid na si Pia Cayetano. Sumikat sa media.
Huwag kami Sara Duterte. Yan ang rason kung bakit overwhelmed ka. Ang daming mga gustong mag-volunteer na defense counsel mo. Yan ang motibo. Matalo man sa kaso sila, makonvict ka man po ng Senado, ano pa man, sumikat na sila. Lalagay yung talent fee, yung attorney's fee nila kasi lumaki yung kanilang pangalan sa legal profession. Tulad ni Topacio. Si Attorney Topacio, kung sino yung mga controversial na personality, tulad ni Congressman Tebes. Tapos si Alice Goo, nandoon si Topacio. Nakilala siya kay Jimmy yata. Attorney ni Jimmy, kung di ako nagkakamali. Ganon lang po yan, mga kababayan. Kaya kahit ako po, kung ako isang abogado, ang pipiliin kong mga personality na gagawin kong kliyente pro bono, very posibleng pro bono yan. Walang attorney's fee. Enough mga kababayan na makilala. Pag nakilala ka, pag-agawan ka ng mga big time na mga clients, mga negosyante, magalingan niya yun. Tingnan mo si Atty. Fortune. Doon siya nakilala. Ngayon yung mga celebrity, yung mga kaso ng mga celebrity, matik po, ang hanap si Atty. Fortune, magalingan niyang abogado yung ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Binuking mo kung ano ang motibo ng mga abogado. Hindi naman siya illegal. Kanya-kanyang diskarte. Ini-explain ko lang mga kababayan yung statement ni Sara na overwhelmed daw siya kasi ang daming gustong mag-volunteer sa kanya to defend his case sa impeachment trial. Yan po ang reality. Sa tagal ko na to mga kababayan sa media, alam ko na po ang kalakaran. Kahit doon sa amin, sa Bicol, sa Legazpi City, ang dami kong kakilala noon na mga abogado. Sabi nila sa akin, Mr. Maravillas, pagsalitain mo man ako sa programa mo, may mga legal consultations niya, tawagan mo lang ako. Afterwards, siyempre, lagi silang nagsasalita sa radyo. Nakilala ng bayan. Ayun, tumakbo. Kilala na. Libre advertisement po. Ganon lang ang buhay. Ano, Sara? Hindi mo kami mabubula. Ang gustong palabasin mga kababayan ni Sara Duterte, pinag-aagawan siya kasi yung kaso na kanyang ginasangkutan ay siguradong panalo siya. Maliwanag po mga kababayan yung sa articles of impeachment na pinirman po ng 245 ng mga congressmen, malinaw po na pag inakwit ng mga senador mga kababayan si Sara Duterte, i-convict ng mga mamamayang Filipino yung mga senador mismo. At malamang pag tinimbang-timbang ng mga senador yung, siyempre, kanya-kanyang interes yan sa politika, masisiraan niya yung ating pagkatao rito. At pangalawaan niya, bakit niya bibigyan pa natin ng pagkakataon yung mga Duterte na mag-ari-ari dito sa Pilipinas, na pwede naman na tayo na. May kanya-kanyang ambisyon po sila, siyempre. Pero hindi ko man po inaalis yung mga senador po ay independent sila mag-isip. Titingnan nila yung ebidensya, the facts of the case. Kung talagang napakarami, overwhelming yung ebidensya to convict Sara, i-convict nila si Sara. Pero siyempre yung mga political ambitions, kasama na po yun kasi ang impeachment trial, it is a political initiative. Political in nature po siya. Kaya tama itong statement, mga kababayan, ng isang abogado, ipakita ko po basahin ko sa inyo. Pinost ito ni Cebu Governor Gwen Garcia. Ayan po, 15 hours ago, Governor Gwen Garcia.
statement from Attorney Oscar Moreno on the impeachment of Vice President Sara Duterte. Sabi po diyan, all the social media bashing niya against congressmen, whether they signed or refused to sign the impeachment complaint, risk ignoring these fundamental principles. When a congressman niya reflects or whether to support impeachment, he is ultimately faced with two pressing alternatives. Ano po siya? One is political necessity, or number two, his duty to uphold these principles. It is wrong niya to fault a congressman for making the choice, as it is his right to decide based on his own judgment and convictions. Ultimately, impeachment is not just a legal proceeding, but a political exercise, carefully designed by the framers of the Constitution to balance accountability with stability in governance. Just like the congressman na pumirma at hindi pumirma. Ganon din po yung mga senator judges, tinitimbang nila. Ano sabi ni attorney? Magre-reflect niya sila whether to support the impeachment based on political necessity or his duty to uphold these principles. Ang ibig sabihin ng political necessity, kailangan silang umaksyon because it is a political necessity. Ano ba yung dulot nito, mga kababayan? Yung impact nito sa politika ng ating bansa, itong kaso na kinakaharap ni Sara Duterte. Makakatulong ba ito o hindi? Kung sa tingin nila, ang exercise na to makakatulong para sa kapakanan ng ating bansa, mapabuti ang ating bansa, it is a necessity. Natanggalin na po si Sara Duterte, i-convict nila. Just like nakita ng 245 congressmen. Dati 215 nga lang po. May umabol pa na 25. It is overwhelming support. Ibig sabihin, majority sa ating mga congressmen naniniwala na it is a political necessity to get rid of Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte is very divisive. High risk siya, mga kababayan, sa safety ng ating Pangulo, the first couple, threat to national security, and peace and order ng ating bansa. Kaya kailangan tuldo ka na ang kanyang political career. Yan ang ibig sabihin ng political necessity. So titimbangin nila na ikakabuti ba ng ating bansa ang patuloy na pag-upo ni Sara Duterte bilang Vice Presidente o ang patuloy niyang pag-upo bilang Vice Presidente ay magdudulot lang, mga kababayan, ng malaking problema sa politika at kaayusan ng ating bansa. Yon ang titimbangin nila. And in fact, natimbang na nila ng ating mga congressmen. Kaya, sinuport nila po overwhelmingly yung impeachment. 245 yung pumirma. In like manner, ganun din yung mga senador. Pag sila umupo na bilang mga senator judges. So, mangingibabaw pa rin sa kung ano ang ikakabuti ng ating bansa, ikakabuti ng ating bayan. Sa kanilang pagdidesisyon dito sa kaso, sa impeachment case ni Sara Duterte. Hindi man yan, mga kababayan, yung dahil kaibigan, dahil kakilala, dahil may utang na loob. Of course, hindi na maalis yung political interest doon. Yan ang ibig sabihin nito. Tama po? Going back dito sa topic, na kung si Sara Duterte mag-resign, ano daw ang mangyayari? Sabi po ni Tony Lavinia, isang abogado, constitutional law, abogado and constitutional law lecturer, the trial niya can still move forward even if she steps down. Tuloy ang kanyang trial. Yes, impeachment proceedings can still proceed even if Vice President Sara Duterte resigns from office. However, he explained that the process could become moot in academic niya, meaning irrelevant na kasi nag-resign na eh. If she resigns before a conviction, as there would be no need to remove someone who is no longer in office. Tama po. The only penalties the Senate Impeachment Court can impose niya, requiring a two-thirds vote, a removal from office and disqualification from running again.
But the officer can still be convicted by the impeachment court. Any penalty of disqualification told the public office may still be imposed against the official. Madaling sabi, kahit mag-resign siya, no? Kahit mag-resign si Sara Duterte para siguro sa tingin ng legal team niya, pag niya Sara, pag niya Vice, bumalingbing yung mga kaalyado mo doon sa Senado, pagkita mong matatalo tayo, hindi ka ma-acquit, mag-resign ka na lang para makatakbo ka pang mayor sa Davao. Pero pag nag-proceed, mga kababayan, kahit mag-resign siya, not academic na masasabi, may penalty pa rin ng conviction, disqualification pag na-convict, hindi pa rin siya magkakatakbo. Tapos pa rin mga kababayan. Pero siyempre, padidesisyonan yan sa Supreme Court kung ano talaga. Baka tulad ng mga fake news peddlers, tumakbo din sa Supreme Court. Di ba? Ngayon, meanwhile, sabi rito, former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio believes the impeachment trial would no longer proceed if Duterte resigns from a conviction or resigns before a conviction. So sabi niya, so I think they will just dismiss the impeachment complaint because she no longer in office. Sabi niya sa interview ng One News. He also noted that resigning before a judgment of conviction would allow Duterte to run again in the 2028 elections. Yun ang nasa isip ni Sara Duterte nang interviewin siya, mag-press con kahapon, na yung pag-resign niya, tinanong ng mainstream media kung iniisip niya niya ngayon. Ngayon niya, hindi pa. Yun ang sabi ni Sara. Ibig sabihin, nagko-cross na sa kanyang mind. Maybe because of the advice ng kanyang abogado, titingnan niya natin muna. Pag ma-acquit ka, huwag kang magre-resign kasi acquitted ka. Pero pag makukonvict ka niya, tingin mo wala na yung mga bumalingbing na, yung mga kalyado mo sa Senado, iko-convict ka, mag-resign ka na lang before conviction. Last minute, parang yung pag-decide niya na tumakbong vice presidente. Last minute change of mind. Mag-resign na lang Anyago. Hoping na pag siya nag-resign before conviction, makakatakbo pa siya bilang mayor. Kasi kung lumaban siyang dire-diretso, wala. Pag na-convict siya, ang sentensya po, perpetual disqualification from running sa anuman pong posisyon. Kahit konsihal sa barangay, bawal na sa kanya. O, di ba? So sabi niya rito, if the Senate proceeds with the trial, Duterte could challenge its jurisdiction before the Supreme Court, which should then decide whether Congress can still act on the case. Well, if the Senate will continue, she will go to the Supreme Court, and the Supreme Court will have to decide because that's a case of first impression. Sabi naman po ni Lavinia, may alternative niya, ways to disqualify an official. Magkasundo sila rito, si Lavinia tapos si Carpio, that impeachment is not the only means by which a public official can be barred from holding office. They can file a criminal case because that's separate. In the criminal case, if she is found guilty, there will be a prohibition of office, sabi po ni Carpio. So with this statement sa kaso ng impeachment laban kay Sara Duterte, so far, maaninag na natin, mababasa na natin ang mga suksok ng baraha ng kampo po ni Sara Duterte. Kung ilalaban niya to the end ang kasong impeachment o in the middle of the impeachment trial, magre-resign siya pag nakita niyang tutuloyan na niya tayo ng mga senador kasi nag-ambisyon din magpangulo. Hindi na anya tayo niyan makatakbo kahit kapitan sa barangay, konsihal. Paano na? Paano na ang buhay? Na sila mga kababayan na nabuhay sa politika. Paano na yung Davao? Ayan po ang tinitimbang-timbang ng kampo ng mga Duterte.